Praise the Lord! Hallelujah. So, kung tinanong tayo ni Brother Robert kung handa na po tayong kumain, ikaw, Brother Robert, handa ka na ba? Amen. So, praise the Lord. So, lahat po tayo ay handa na para po sa pagkikinig sa ating Panginoon. Ang sabi po ng Biblia ay ang may pandinig ay makinig. And faith comes from hearing the words of God. Hallelujah. So alam ko, sa ating lahat ay mayroon po tayong pananalig sa Panginoon at dahil po yun sa ating pakikinig sa salita ng Panginoon. Alam niyo po, nung ginagawa ko po itong mensaheng ito, ay talagang binugbog ako ng Panginoon sa kanyang salita. Kung tutuusin, ay nagkapatong-patong po ang aking bukol. So, nung ginagawa ko pa lang, Lord, sorry Lord, na naman, tapos tumatong na naman yung bukol. So, ibig sabihin, nagkakabukol-bukol po nung ginagawa ko itong mensahe ito. And I believe, sabi ko nga, parang hindi ko na yata gustong i-share ito dahil nagkakabukol-bukol din naman ako. So, dahil ito natapos din, praise the Lord, dahil kahit sa bukol, God comforted me and strengthened me. He regained my strength and He gave me the boldness to speak His word in the midst of us. And I believe magkakabukol-bukol din kayo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ang hindi mabakulan ay talagang manhid na. Ang ibig kong sabihin, ang hindi masaktan sa salita ng Diyos, ang pagre-review man ito, pagtutuwid man, ay manhid na. Pero pag hindi ka pamanhid, kapatid, alam ko, sa salita ng Diyos ay talagang masasaktan ka at itutuwid mo ang buhay mo dahil sa salita ng ating Panginoon. Ano pong sabi ng Biblia? Two-edged sword ang salita ng Diyos at talagang kahit sa bone marrow ay tatagusin nito, mga kapatid ko kay Kristo. So now, my question is, are you ready? Amen. Amen. Are you ready to accept the words of God? Amen. Amen. Hallelujah. Thank you so much. So if you're ready, let us bow our heads and let us pray. Father in heaven, we thank you so much for this opportunity that you've given to your servant to preach your words, oh God. And I pray, Lord, for the boldness and power, Lord God. Power that comes from yours, Father God. And Lord God, I pray that you will open the hearts of my brethren, open their minds to perceive your message today, and they will apply it in their daily living. Thank you so much, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, our topic for today, nga pala, welcome po sa lahat po ng mga kapatiran po namin, sa mga bago, Mr. and Mrs. What is the last name? Gajeres. So, thank you for coming and thank you for the life of Sister Judith Interior for inviting them. At sa lahat po ng mga kapatiran po namin, naway patuloy po tayo mag-invite pa ng mga kaluluwa para po sa ating Panginoon. Mailapit po sila. At I believe Brother Gajeres is a Christian. They are both Christians in the Philippines. Praise the Lord. At naghahanap po siya ng church. Salamat sa Panginoon at natagpuan niya po ang ating church because of the Holy Spirit that guided them here in our church. At ginamit po ang ating isang kapatid. Hallelujah. Amen. Praise be the name of the Lord. So, our topic is be an example to believers. And we will found that in 1 Timothy chapter 4, verse 12. So anyone, can you please read 1 Timothy chapter 4, verse 12. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. Amen. Thank you so much. So, praise the Lord. Thank you, Sister Rowie. Can I repeat it? Allow me to repeat.
1 Timothy chapter 4, and I'll be reading to you in the New King James Version. 1 Timothy chapter 4, verse 12. It says, "Let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in faith, in spirit, in faith, in purity." So we can see or we can found these words or makikita po natin sa salita nito that Apostle Paul instructing Timothy as to his obligations. So in-instructan po niya sa obligasyon po ni Timothy that Paul charged him to be an example to the believers. Yun po ang gustong sabihin ni Paul kay Timothy, maging example ka, maging magbuti kang halimbawa sa mga mananampalataya. Yun po ang gustong sabihin ni Paul or i-charge ni Paul kay Timothy. Now, the word example, it comes from the Greek word topos. Hindi po topo, but topos. Yun po ang ibig sabihin niya. Comes from the Greek word topos na ginamit dito being a pattern and example for others to follow. Yun po ang ibig sabihin ng example na ginamit po rito sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. Maging magandang halimbawa, maging pattern, maging example sa marami para po sundin ng karamihan, beloved brothers and sisters. So ano kaya ang sa isip ni Paul nung sinabi niya kay Timothy na maging example po siya, beloved brothers and sisters? So, tignan po natin na kung hindi si Timothy, kung for example, matanda naman ang pumunta doon at sinabi, mabaling sabihin din na Paul na do not let no anyone despise your old. Kasi your youth, your age, maaaring ganun din ang sabihin ni Apostle Paul. But because of the young Timothy, kaya sinabi na, let no one despise your youth. Yun po ang sinabi niya, mga kapatid ko, kay Kristo. So, isipin po natin, ilagay din natin sa ating mga kaisipan na hindi lamang po si Timothy, hindi lamang po siya ang pwedeng maging example, beloved brothers and sisters. So, sino kaya ang pwede pang maging example? Sa paniniwala. Example sa paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Of course, number one, those who ought to be examples. Those who ought to be examples. And number one for that, of course, the ministers of the gospel. Sila rin po ay pwedeng maging example, the ministers of the gospels, such as Timothy in 1 Timothy chapter 4 verse 12, such as Titus in Titus chapter 2 verse 7 and 8, or preachers, or evangelists. Sila po ay pwedeng maging example for others. Amin po ba? Of course, kapag preacher ka, evangelist ka, of course, certainly, ikaw ay pwedeng maging example sa karamihan, mga kapatid ko, kay Kristo. Sino ba? Sino ba? Of course, shepherds of the flock. Sila rin po ay pwedeng maging example. As Peter charged the elders in 1 Peter chapter 5, verse 1 to 3, ano po sabi niya? They charged them to lead the flock. So, pwede rin silang maging examples. And even as in Hebrew writer, encourage his readers to follow their faith. Mga Hebrews, in Hebrew chapter 13, verse 7. Sino ba? Of course, even po sa mga bishops, mga elders, or pastors, they should strive to be an example to others. Kaya sabi ko nga kanina, nagkabukul-bukul ako dito Nung ginagawa ko ito, nagkabukul-bukul ako dito. Sabi niya, oh, pastors, you should be strive to be example to others.
That's why, beloved. At sino ba mga kapatid ko ay Christus? Yung po ba mga pastor lang, mga bishops? No, beloved brothers and sisters. Those who ought to be an example are faithful Christians or faithful believers. Hindi lang po pastor ang pwedeng maging example kahit basta Kristiyano or faithful Christians, pwede po sila maging example brothers and sisters. Of course, certainly through of mature Christians, yung mga mature na Kristiyano, in Philippians chapter 3, verse 15 to 17. Can you please open Philippians chapter 3, verses 15 to 17? Philippians chapter 3, verse 15 to 17. Anybody please read Philippians chapter 3, verse 15 to 17. Philippians 3, verse 15 to 15 17. to 15 to 17. 17. All of us who are mature should take such a view of things, and if on some point you think differently, that too God will make clear to you. Only let us live up to what we have already attained. Join with others in following my example, brothers, and take note of those who live according to the pattern we gave you. Amen. Praise the Lord. Chapter 3. Amen. Praise God. So, tayo po ay magiging pattern. All mature Christians should be a pattern na maging example for others to follow, beloved brothers and sisters. And, paano po yung mga bagong Kristiyano? Bagong tanggap sa Panginoon. Of course, even the new Christians ay pwede rin maging example according to the Word of God. In 1 Thessalonians chapter 1, verses 6 to 8. Tignan po natin. Para baka sabihin nyo, ako naman ay yung mga matured lang. Bago pa naman akong Kristiyano. Hindi na ako magiging, okay lang kung hindi ako magiging example. You should be, beloved brothers and sisters, even new Christians should be an example to others to follow the Lord Jesus Christ. Can you please open your Bible in the book of 1 Thessalonians, chapter 1, verses 6 to 8. Can you please read it? Interrupt, Sister Rowie, please. Una ng Tesalonica 6. Tinularan nyo ang pamumuhay namin at ng Panginoon dahil tinanggap nyo ang salita ng Diyos kahit dumanas kayo ng hirap. Ganun pa man, tinanggap nyo ito ng may kagalakan na galing sa banal na Espiritu. Dahil dito, naging halimbawa kayo sa lahat ng mga mananampalatayang nasa Macedonia at Akaya. Verse 8, sapagkat mula sa inyo umaalingaw-ngaw ang mensahe ng Panginoon, hindi lang sa Macedonia at Akaya, nabalitaan ang pananampalataya niyo sa Diyos, kundi sa lahat ng lugar. Kaya hindi na namin kailangang baggitin pa sa mga tao ang tungkol sa pananampalataya niyo. Amen. Praise the Lord. Even sa pungot sa mga bagong tanggap, talagang naging maganda po silang halimbawa sa ating Panginoon, beloved brothers and sisters. So, and through of younger Christians, sabi nga, in 1 Timothy chapter 4, verse 12, sa buhay po ni Timothy, even sa mga batang Kristiyano, Timothy is probably he's 17 years old or 16 years old in that time. Pero nagbabahagi po siya sa salita ng ating Diyos. So hindi po ito nating sabihin na ako ay 21 years old lang, ay hindi ko po kaya. Pastor, hindi ko kaya yan. But according to the words of God, probably Timothy was 17 years old in that time when he preached the words of God. When he set as an example
halimbawa, beloved brothers and sisters. So therefore, all Christians, young and old, should strive to be an example to one another. Amen. Can you say amen for that? Amen. Amen. Can you please tell your brother and to your seatmate, beloved, to sa iyong katabi, be an example, brother. Mayroon pa. Because I want to follow your example. Because I want to follow your example. Sana yung good lang ang iyong paluin. Yung sundan. Pag na yung bad. Amin po ba? Amen. Of course, if you are a Christian, you are a good example. You will be strive to be good to one another. Amen po ba? Sa sarili mo, kapatid, pwede ka ba talaga maging example ng katabi mo? Amen. Hallelujah. Praise the Lord to those who, amen. To those who's not, continue, begin now to be, or strive now to be an example to your brethren. Hallelujah. Huwag sanang ikaw ang katisuran niya. Huwag sanang ikaw ang maging dahilan para hindi na siya magsimba. Pero bagkus ikaw yung dahilan dahil nakikita niya kahit sa dami ng problema mo, kahit sa dami ng struggles mo, kahit mayroon ka ng sakit sa iyong puso, ang dami mong kaguluhan sa buhay, pero you continue straightforward going to church, that have faith, the Lord will order all things. Amen. Hallelujah. Amen! Praise the Lord! Because ano po ang sabi ng Biblia? All things work together for good to those who love Him. Hallelujah. At kung mahal natin ang Diyos, aayusin ng Diyos ang ating mga problema, beloved brothers and sisters. Hallelujah. So now, let us consider the kind of example we should be. Paano tayo magiging example? Anong klase na example, anong klaseng pattern na magiging tayo, mga kapatid ko, kay Kristo? Number one, an example in word. Example in word. So there are many Bible scholars that they understand Paul is referred to speech. According to an example in words, sabi po niya ng ating kanina, ay marami pong mga Bible scholars that they understand that Paul referred to speech or personal conversation. Of course, tama naman po mga kapatid, because Christians are to be careful in their speech, sa kanilang pananalita. At patutunayan natin yan in Ephesians chapter 4 verse 29 and verse 31. Can you please open your Bible in Ephesians chapter 4 verse 29, verses 29 and 31. Okay, I will be reading to you in Tagalog. Sabi niya, Efeso, Kapitulo 4, versikulo 29 and 31. Huwag kayong gumamit, sabi ko na po sa Pablo, huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikapin lagi ng pangungusap ninyo'y yaong makakabuti at angkop sa pagkakataon at huwag pakinabangan at upang pakinabangan ng makaririnig. Hallelujah. So kailangan daw, mga kapatid, yung pananalita natin, huwag tayong gumamit ng masamang sasalita na upang pakinabangan ng nakikinig sa atin, beloved brothers and sisters. At hindi lamang po yun. At angkop sa pagkakataon. Hallelujah. Ibig sabihin, you are so thankful to that word. Hindi sa tamang panahon at sa tamang oras at sa tamang tiyempo. Kasi maraming mga Kristiyano, kahit hindi tamang tiyempo, mainit na ngayong ulo ng kanyang kapatid. Hindi nagsasabihan mo na yung sinasabihan, kaya lalo po yung nag-inig. So sabi niya, sa angkop sa oras at sa pagkakataon, beloved brothers
brothers and sisters. Amen po ba? Especially sa mag-asawa. Mainit na nga, wala nang sahod si Mr. Hindi na nga pinasahod. Yung sahod mo, talaga mo, sana. Eh wala na, hindi pa kami pinasahod eh. Beloved brothers and sisters sa ating Panginoon. In verse 31, ano po yung sinasabi sa verse 31? Sabi niya, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot, huwag na kayong mambubulyaw. Hello? Hello? Amen. Nakakabungol na ba? Amen. Manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Aray ko. Hello? Amen. Amen. Huwag na kayo mambubulyaw at mananakit ng damdamin ng kapwa, beloved brothers and sisters. So dahil, kaya sinasabi ni Pablo, nalisin niyo ng sama ng loob, galit at tuot, dahil dito nagsisimulan magbubulyaw. Kung mayroon ng sama ng loob, nice. Gusto mo na rin saktan yung kapatiran mo. Gusto mo na rin saktan dahil meron ng sakit ng loob. Meron ng tinatagong, sa PGH na sinasabi. Ano yung PGH? Puot, galit. Puot, galit at hinanakit. Beloved brothers and sisters. So kailangan alisin na po natin yun. And let's go to chapter 5, verse 4 and 12. Ano pong sinasabi niya sa Ephesians? Bilin po sa atin ito ng Apostle Pablo, chapter 5, what verse? 4 and 12. Sabi niya sa 4, gayon din ang anumang manaswa o walang kabuluhang usapan at pagbibirong dinarapat sa halip magpasalamat ka sa Diyos. Sabi niya, yung walang kabuluhang usapan, tawanan ng tawanan, wala namang kabuluhan. Yung mga walang usapan, kapag pagbibirong, hindi naman nararapat. Kailangan alisin mo yon para maganda ang iyong pagkikisalamuha at pakinabangan ng nakikinig sa iyo, kapatid ko kay Kristo. Amen. Be an example for that. Hindi ibig sabihin na natatawa sa iyo, gusto ka na. Hindi, kapatid ko kay Kristo. Sa isip-isip nila, wala namang kinakatuturan yung kanyang sinasabi. Para siyang latang, wala namang laman. Maingay ang latang, walang laman. So, beloved brothers and sisters, mag-ingat po tayo sa ating pananalita. Alisin po natin yon, beloved brothers and sisters. How about verse 12? Ano po yung sinasabi ng verse 12, kapatid, ni Apostle Paul dito? Sabi nga, sapagkat kayahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginawa nila ng lihim. Sapagkat kahiyayang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ako, sometimes kasi, pag mayroon kang problema, sinabi mo sa iyong mga kapatiran, may problema ko, sekreto lang natin. Ano yan? Kasi ganito eh. Sometimes, kaya kapatid ko kay Kristo, sabi ko, may example ka sa iyong kapwa mananampalataya, pag may sinabi sa iyo, huwag mo na sasabihin. Dahil kahiyahin na naman. Sinabi mo sa kanya, tapos pinagsigawan sa buong mundo, kahiyahin. So, beloved brothers and sisters, kumusta? Okay lang po ba kayo? Nagkapatong-patong na ba? Eh, siyempre, kayo naman ang magkapatong-patong dahil nung ginagawa ko ito, ako yung kapatong-patong. Pero salamat sa Diyos, i-enjoy ko ngayon. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil alam ko ng Panginoon ay gusto niyang ibahagi sa atin ito dahil dapat ang Kristiyano ay talagang maging example sa kapwa niya Kristiyano. Amen. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, another thing, Bible scholars about nung sinabi ni Paul, be an example in word, sabi po ng mga Bible scholars, that Paul refer to doctrine, yung katuruan. Yun po yung tinutukoy ng ibang doktor ng Biblia, na si Paul, when he said to Timothy that be example in word, sabi sa isip nila that Paul referring to doctrine, yung pong katuruan na natutunan
natutunan po ni Timothy kay Apostle Paul. So, kung isipin mo, tama nga din naman. Tama, it is in speech and even to doctrine. So, kailangan pag ikaw ang nagsalita, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kailangan alam mo yung sinasabi mo. Hindi ka lang salita ng salita sa salita ng Panginoon. Beloved brothers and sisters, dahil baka makulangan mo at masobrahan mo, sabi ng Revelation, kasalanan yun sa Panginoon. So, kailangan, in doctrine, ay kailangan mag-ingat, bin example, si Timothy, beloved brothers and sisters, that one teach nothing but the truth only, that which accord to God's word. Kailangan according to God's word, to the Bible, beloved brothers and sisters. So si Timothy was to be careful regarding